Ang nakaraan. Dahil sa problema ngayon sa mga tirahan ng mga bagong immigrant na dumating sa nasa sakupan ng ating bida, may naisip na gusali ngayon si Ghislaine na nararapat sa kanilang kinahaharap ngayon, mas maganda at mas mabilis na paraan para masolusyonan ang kanilang pinagdadaanan. Pagpapatuloy. Sa mundong puno ng digmaan at gulo, ang mga mersenaryo ay kilala bilang mga taong gagawin ang anumang trabaho, basta't may kapalit na bayad. Hindi sila nagtatanong, hindi sila tumatanggi. Ngunit si Ghislaine, ang tinaguriang hari ng mersenaryo, ay mayroong nakaraan na mas malalim kaysa sa simpleng pakikipaglaban. Sa kanyang nakaraang buhay, tinahak niya ang iba't ibang landas, at higit pa sa paghawak ng espada, marami siyang natutunan na kakaiba. Hindi lamang siya nakikipaglaban, siya rin ang nag-oorganisa ng mga gawain, nagtatayo ng mga kuta, at sa panahon ng digmaan kung saan salat sa tao, siya mismo ang nagiging tagapagtayo ng mga pansamantalang baraks. Sa isip-isip niya, kung hindi ako naging hari ng mersenaryo, siguro ay tinawag akong hari ng konstruksyon. Ang dati niyang paggamit ng lakas ay nagbago ng paulit-ulit na dumating ang mga ganoong klase ng trabaho. Napulot niya ang mga pangunahing kaalaman sa konstruksyon at civil engineering. Dahil alam niya na ang tagumpay sa digmaan ay nakasalalay sa pagkakaroon ng maayos na base at tirahan para sa mga sundalo, nag-abala pa siyang bumisita sa iba't ibang construction sites para matuto. Dahil sa kaalamang nakuha niya sa tunay na karanasan, naging madali para sa kanya ang pangasiwaan ang trabaho. Una, magtipon kayo ng maraming manggagawa hanggat maaari. Mas marami, mas mabilis matatapos. Ang mga tao sa paligid niya ay hindi alam ang lahat ng ito. Sa kanilang paningin, si Ghislaine ay isa lamang na nagmamayabang na hanggal, na nakikialam sa isang bagay na hindi naman niya alam. Ngunit hindi sila makapagsalita laban sa kanya. Sino ba naman ang mga ngahas na tutulan ang ginagawa ng isang kamahalan? Hindi nagtagal, isang malaking grupo ng manggagawa ang nagtipon, at si Ghislaine, habang inaalala ang kanyang nakaraang buhay, ay nagsimulang magbigay ng direksyon sa kanilang gawain. Sige, ay latag muna ang pundasyon at pagkatapos ay simulan ng balangkas. Mabilis na gumalaw ang mga manggagawa sa utos ni Ghislaine. Dahil ang kanilang kamahalan mismo ang nakikialam, hindi sila maaaring magpabe. Habang abala silang sumusunod sa mga utos, unti-unting nabubuo ang isang maayos na istruktura. Ang mga karpintero ay nagbubulungan habang sila'y nagtatrabaho. Parang may alam ang kamahalan, pero, ano ba ito? Hindi ba't isang mansyon lang ang ginagawa niya? Sa kung paano niya hinahati ang mga seksyon, mukhang marami siyang malalaking silid na gagawing siksikan para sa mga tao. Ang paghati sa mga seksyon tulad ng isang mansyon o baraks at pagsisiksik ng mga tao ay maaaring malutas ang problema sa pabahay. Hindi ito ang uri ng tirahan na ibibigay sa bawat pamilya, ngunit dahil sa kakulangan sa oras, hindi naman masamang ideya ang ganitong paraan. Ngunit kailangan ba talagang si Ghislaine pa ang mismong magdirekta nito? Sa huli, isang karpintero ang nagtaas ng kamay at nagtanong, "Kamahalan, kung nagpaplano po kayong magtayo ng isang malaking baraks, kaya na namin yan. Hindi na kailangan na kayo mismo ang gumawa ng mabigat na trabaho." Hindi ganoong klase ng lugar ang ginagawa natin. Kung sisiksikan mo ang mga tao sa isang lugar, matatawag mo pa ba yang tahanan? Parang kulungan ng baboy lang yan, sabi ng ating bida. Pagkatapos nito, isa pang tao ang nagtaas ng kamay at nagtanong, "Hindi ba't ang ginagawa niyo ay isang mansyon na may maraming silid, tulad ng tirahan ng isang maharlika?" Muling umiling si Ghislaine. "Katulad, pero kaiba. Kung nagmamadali tayo, maaaring ganyan ang gawin natin, pero sa ngayon, may kaunting oras pa tayo. Ito ang tamang panahon para simulan ang paggawa nito ng tama." Nang makita ang mga manggagawa na may nagtatakang mga ekspresyon, mahinang tumawa si Ghislaine. "Sige, ipapaliwanag ko ng simple. Kailangan ninyong maintindihan ang pangunahing ideya para masundan niyo ako ng maayos. Ang ginagawa natin ngayon ay isang istruktura kung saan maraming bahay ang ilalagay sa loob ng isang malaki at matibay na gusali. Mga bahay sa loob ng isang bahay. Hindi ba't parang mga maliliit na bahay lang na pinagdikit-dikit? Sa mga lungsod na limitado ang espasyo, minsan ay nagtatayo sila ng mga mansyon na magkakadikit. Dahil bagong konsepto sa kanila ang ideya ni Ghislaine, iyon lang ang naiisip nilang pinakamalapit na paglalarawan. Hindi, iba ito.
Sa loob ng malaking gusali, magkakaroon ng ilang mas maliliit na tahanan. Ito ay tinatawag na shared residence. Meron ba talagang ganoong klase ng bahay? Matatag na tumanggo si Ghislaine. Oo, at malapit na tayong magkaroon dito. Sa kanyang nakaraang buhay, matapos ang isang malaking sakuna, naging matibay ang mga lungsod habang nagtipon ang mga nakaligtas. Sa siksik ang espasyo sa loob ng mga kuta, kung saan maraming tao ang kailangang manirahan, mahalaga na gamitin ang espasyo ng mahusay hanggat maaari. Dito pumasok ang konsepto ng mga shared residence. Ito ay naglalaan ng sariling espasyo para sa bawat pamilya sa loob ng isang mataas at malaking gusali. Sa kabila ng paulit-ulit na pagpapaliwanag ni Ghislaine, nanatiling naguguluhan ng mga tao. Simple lang naman ang konsepto kapag naintindihan mo na, ngunit nahihirapan silang lumabas sa kanilang nakasanayang pag-iisip. Sa tingin ko, hindi nyo pa rin naiintindihan. Napabuntong hininga si Ghislaine at umiling. Hindi madaling ipaliwanag ang isang konsepto na hindi pa umiiral sa panahong ito. Isang opsyon na lang ang natira sa kanya. Tulad ng dati, kailangan niyang ipakita mismo sa kanila. Sige, tama na ang salita. Kung hindi nyo maintindihan, gawin nyo na lang ang lahat para sundin ang mga utos ko. Kapag nakita nyo ang huling resulta, maiintindihan nyo rin. At sa mga salitang iyon, bumalik si Ghislaine sa kanyang gawain. Mabilis na nagkaroon ng momentum ang konstruksyon. Kahit na isa lang ang nadagdag sa proyekto, biglang bumilis ang bilis ng paggawa. Bahagi nito ay dahil sa mga manggagawa na hindi nagpapabiye dahil sa presensya ni Ghislaine. Tara, gawin natin to. At sabay-sabay na kumilos ang mga tauhan nito, palo rito, palo roon. Sa bawat sigaw ni Ghislaine at pag-indayog ng kanyang palakol, lumilipad ang maayos na piraso ng kahoy. Siya mismo ang nagpuputol ng kahoy sa isang iglap, isang gawain na karaniwang nangangailangan ng ilang tao para magawa. Nabigla ang mga manggagawa, wow! Narinig ko na magaling daw humawak ng espada ang kamahalan, pero kahanga-hanga rin siya sa palakol. Kaya mo bang maniwala, paano kayang-kayang-kaya ng isang tao na mag-swing ng palakol ng ganyan? Ilang beses lang niya igagalaw ang kanyang mga braso, at ang mga tabla ay perpektong napuputol. Hindi lang iyon, kukuha siya ng isang dakot ng pako at, sa pamamagitan ng pagkalat lang, ipinapasok ang lahat ng sabay-sabay. Anumang kailangang sirain ay durug-durugan niya sa isang hampas ng martilyo. Para sa mga gawaing nangangailangan ng oras, tulad ng pagpapatuyo ng putik, pinapapasok niya ang mga mages para tapusin ito sa isang iglap. Dahil dito, abala ang iba sa pagsisikap na makasabay sa bilis ng trabaho ni Ghislaine. Dahil ang kanilang prioridad ay tapusin ang sinabi sa kanila, wala na silang oras para magtaka pa sa iba. Hingal, gumagawa ba talaga tayo ng bahay ngayon? Sobrang bilis. Parang nag-a-assemble lang tayo ng kung ano. Siyempre, si Ghislaine ay hindi lamang nagtatayo ng basta-basta. Kahit na ang istruktura at disenyo ay mula sa kanyang nakaraang buhay, kailangan niyang ayusin ang mga plano para tumugma sa kasalukuyang antas ng teknolohiya at mga magagamit na materyales. Patuloy na ipinapaliwanag ni Ghislaine ang konsepto ng co-living housing sa mga inhinyero na tumutulong sa kanya at ipinapatupad ito sa pamamagitan ng masusing paghahati ng trabaho. Isinama niya ang lahat ng elemento na kinakailangan para sa maayos na pamumuhay, minsan ay nakikinig sa payo ng mga inhinyero, at minsan naman ay pinagpupursige sila. Ang mga lutuan ay hiwalay, at gagamit tayo ng mga furry place para sa pag-init. Gagawa tayo ng individual na smoke channels para sa bawat palapag, at sa pamamagitan ng paglalagay ng maraming chimenea sa tuktok, hindi kayo dapat mag-alala tungkol sa pagtagas ng usok. Para sa mga palikuran, kailangan nating maglagay ng mga drainage pipes na magdadala ng tubig sa isang malaking hukay. Ganito ang gagawin, tapos ganyan. Sa bawat oras na lumilipas, unti-unting nalinawan ang isipan ng mga taong nakapaligid kay Ghislaine. Sa simula, ang mga utos niya ay parang mga salitang walang kabuluhan, ngunit habang nasasaksihan nila ang pagbabago sa bawat galaw, nagsisimula na silang magkaroon ng ideya sa kung ano nga ba ang kanyang itinatayo. Oh, di ba? Mas madaling ipakita kaysa ipaliwanag ng daang beses, sabi ni Ghislaine, at sa kanyang mga salita, tango na lang ang naisagot ng mga tao, na may bakas pa rin ng pagtataka sa kanilang mga mukha. Sa totoo lang, hindi nila talaga alam kung ano ang ginagawa nila.
Sumunod lang sila sa utos, ngunit sa kanilang pagkamangha, isang napakagandang istruktura ang unti-unting nabubuo sa kanilang harapan. Maging si Claude, na paminsan-minsan ay dumadalaw para magmasid, ay unti-unting napapalitan ng pagkalito ang mukha. Ano ba ta? Totoo ba ta? Nagtatayo ba talaga sila ng bahay? Noong unang humawak sa proyekto si Ghislaine, kumbinsido si Claude na magdudulot lang ng gulo ang kanilang kamahalan. Alam niyang basta-basta lang nagpapatupad ng mga bagay si Ghislaine ayon sa kanyang gusto. Ang dahilan kung bakit hindi niya ito pinigilan ay simple lang, naniniwala siya na matututo lang ang isang tao ng kababang loob at pagninilay-nilay matapos makaranas ng kabiguan kahit minsan. Pero taliwas sa kanyang inaasahan, isang tunay na bahay ang nabuo. At ang bilis ng konstruksyon ay higit pa sa kanyang imahinasyon. Hindi na nakapagtataka, dahil maging ang mga mages na nagtatrabaho sa sakahan ay hinailan niya sa leeg para lang tumulong. Talagang manghang-mangha itong si Claude, dahil laging binabasag ng kakayanan ng ating bida ang lahat ng pagdududa nitong si Claude. Sa loob lamang ng 4 na araw, natapos ang co-living housing na binanggit ni Ghislaine. Ito ay isang 3 palapag na gusali, na may 4 na apartment sa bawat palapag. Sapat na ito, sabi ni Ghislaine habang may ngiti sa labi. Pinasan niya ang napakalaking martilyo at tinitigan ang gusali. Dahil sa pagmamadali, walang mga palamuti ang gusali, kaya't ang itsura nito ay medyo magaspang at hindi pino. Gayunpaman, ang malaki at matibay na istruktura, na malayo sa karaniwang estilo ng mga bahay, ay nakatindig ng matatag, at ang pagiging magaspang nito ay nagbibigay ng kakaibang kapayapaan. Ang mga taong nagtrabaho kasama si Ghislaine ay tulala lang na nakatingin sa co-living housing. Sa wakas, malinaw na nilang naunawaan ang konsepto na sinasabi ng kanilang kamahalan. Di ako makapaniwala na nagawa talaga ito, bulong ng isa. Paano naisip ng kamahalan ang ganito? Tanong ng isa pa. Kahit sila mismo ang tumulong sa pagtayo, pakiramdam pa rin nila ay hindi ito totoo. Si Claude, na may tulalang ekspresyon, ay nagtanong kay Ghislaine. Ha, paano mo naisip yan? Pagtataka nito ng lubos sa naisip ng ating bida. Dahil sa laging naantala ang trabaho, sinubukan ko lang maghanap ng pinakamabilis at pinakaepektibong paraan, tugon ni Ghislaine. Ipinagmamalaki niya ito, ngunit sa katotohanan, ang ganitong uri ng co-living housing ay karaniwan lang sa kanyang dating buhay. Noong panahong iyon, sa tulong ng mahika, ang mga bahay ay mas madaling panatilihin at mas komportable pang tirhan kaysa sa ginawa niya ngayon. Mas marami ring unit sa bawat palapag at umaabot pa sa 7 palapag ang mga gusali. Siyempre, ang mga maharlika at mayayaman ay nananatili sa mga mansyon, habang ang mga karaniwang tao lang ang naninirahan sa co-living housing. Tiningnan ni Ghislaine ang mga inhinyero at sinabi, kung ganito ang itatayo natin, mas mabilis nating matatapos ang konstruksyon ng mga bahay, di ba? Ang logika ay simple, kung may limitasyon sa kung gaano karaming bahay ang maaaring pangasiwaan ng isang tao, ang pagdaragdag sa bilang ng mga taong maaaring manirahan sa bawat gusali ang solusyon. Hindi naman siya nagkamali. Sa oras na magagawa ang 2 o 3 maliliit na bahay, isang gusali na ang kayang itayo. Oo, ang pamamaraang ito ay talagang magpapaikli sa oras na kailangan. 10 gusali lang nito, 120 pamilya na ang may tirahan, sabi ni Claude. Mabuti, magbibigay ako ng mas maraming suporta sa mga manggagawa kaysa dati, kaya bilasan niyo hanggat maaari, utos ni Ghislaine. Masusunod po, sabay-sabay na tugon ng mga inhinyero, na may mga matang puno ng paghanga. May detalyadong plano na silang ginawa habang nagtatayo, kaya't walang problema sa pag-ulit ng disenyo. Ang mga inhinyero, higit pa kay Ghislaine, ay unti-unting na-realize kung gaano kahanga-hanga ang co-living housing na ito. Habang ini-analisa nila ito, lalo silang nakumbinsi na ito ang pinakaangkop na paraan ng konstruksyon at isang revolusyonaryong estilo ng tirahan para sa kasalukuyang sitwasyon. Sino ang mag-aakala na sa pamamagitan lang ng pagbabago ng karaniwang konsepto ng isang bahay, magreresulta ito sa isang bagay na ganito? Pinanood ni Claude ang mga inhinyero na nagkumpol-kumpol at nag-uusap ng masigla. Nagdesisyon siyang hindi na lang mag-isip ng malalim. Oo, nagkamali ako. Hindi ko dapat inisip na ordinaryong tao lang siya, sabi ni Claude sa sarili.
na ngayon ay talagang kumbinsido na ito na talagang hindi normal na tao ang ating bida. Habang si Claude ay bahagyang nakasimangot, nagsalita si Ghislaine sa kanya na parang pinapagalitan. Anong ginagawa mo? Hindi ka pa rin nakikinig. Bibilas ang trabaho, kaya magdala ka ng maraming manggagawa. Masusunod po. Agad akong maglalabas ng anunsyo para kumuha pa ng manggagawa, sagot ni Claude sa sinabi ng ating bida. Napataas ang kilay ni Ghislaine na para bang may narinig siyang katawa-tawa. Gaano katagal sa tingin mo ang aabutin yan? Bilasan natin. Wala tayong masyadong oras ngayon, hindi ba? Ano po bang ibig niyong sabihin? Ang sinasabi ko ay ang mga migrante. Pinakain at pinatutulog natin sila ng maayos sa nakalipas na mga araw, di ba? Opo, mayroon pa ring ilang may sakit, pero karamihan sa kanila ay nakabawi na ng lakas. Napangiti si Ghislaine ng may tuso, at sinabing, mula ngayon, hindi na ito pagkuha, kundi pagpapalista. Dalhin mo ang lahat ng kayang gumalaw. Nagtatapos na ang libreng pagkain. Ang mga migrante na namuhay ng komportable ay ramdam na ang hindi maiiwasan ay dumating na sa pagpapalabas ng utos ng pagpapalista. Para sa mga taong naniniwala na walang kamahalang nagbibigay ng libre sa panahong ito ay isang inaasahang anunsyo. Ang ilan ay nakaramdam pa nga ng kaginhawaan sa pagdinig tungkol sa pagpapalista. Bilang resulta, walang sino man ang nagrebelde. Tumugon lang silang lahat sa tawag, parang mga tupa na dinadala sa katayan, nang walang anumang pagrereklamo. Bawat migranteng may kakayahang gumalaw ay sapilitang inatasan sa konstruksyon ng mga tirahan at paglilinis ng mga sakahan. Ang mga taong nagtatrabaho ng walang emosyon ay nagbago ang pananaw nang nagsimula silang lumipat sa co-living housing. Totoo pala, talagang binibigyan nila tayo ng bahay, hindi lang told. Akala ko, di totoo ito. Sigaw ng isang babae habang nasa loob ng isang unit. Nang sinabi nilang, co-living housing, akala ko lahat kami ay titira sa isang barracks, pero napakaganda nito. Sabi ng isa pang lalaki, na may luha sa mata. Ang magkaroon ng isang bahay. Ganito lang ba talaga kadali? Karamihan sa mga migrante ay mga taong napilitang umalis sa mga lugar ng dukha. Ang mga lugar na tinawag nilang bahay ay mga lumang sirang bahay noon, mga punit-punit na tolde na halos hindi mapigilan ng ulan, o mga tirahan na gawa sa kung ano-anong kahoy. Ipinanganak sa kahirapan at walang kakayahan, namuhay sila sa paniniwalang normal lang ang magtiis ng hirap at paghamak. Ngunit iba dito, ang pagtatrabaho ng masigasig ay nagbibigay sa kanila ng malaking gantimpala. Bagamat tinawag itong co-living housing, mas malaki at mas malinis ito kaysa sa kanilang mga dating tirahan, at bawat pamilya ay may malinaw na lugar na matitirhan na matatawag nilang tahanan. Para sa mga namuhay bilang pulubi, ito ay isang napakalaking biyaya para sa kanila, ibang-iba sa kanilang dating buhay. Noong una, ayaw ko talagang pumunta dito, pero kung hindi ako sumama, malamang nagsisisi ako ngayon, sabi ng isa. Napaka-generous ng kamahalan dito. Ang pagpunta rito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Maging ang loyalty ay kusang loob ng dumating, sabi ng isa pa, na may ngiti sa labi. Paano mo nasasabi na gumawa ka ng magandang desisyon kung pinalayas ka? Pero, swerte pa rin na pinalayas ako, sabi ng isang lalaki. Para sa mga taong namuhay ng hindi tinatrato bilang tao, ang Fenris Estate ay isang lupa kung saan maaari nilang sunggaban ang isang pagkakataong minsan lang darating sa buhay. Ayaw na nilang bumalik sa kanilang dating buhay, kaya't ibinuhos nila ang lahat ng kanilang makakaya para makipagtulungan sa konstruksyon. Salamat dito, ang pag-usad ng trabaho ay bumilis sa isang hindi pa nakikitang bilis. Si Ghislaine, habang pinapanood silang nagtatrabaho ng masaya kahit sa mahihirap na gawain, ay may nasisiyahang ngiti. Gumagalaw silang lahat bilang isa para sa kapakanan ng estate. Sa ganitong uri ng moral at passion, walang hindi natin kayang gawin. Si Claude ay walang magawa kundi sumang-ayon sa mga salitang iyon. Napakalaking kaginhawaan. Sa ganitong antas ng sigasig, mas mabilis din matatapos ang ibang proyekto. Magandang balita yan. Kailangan nating magpatuloy ng mas abala kaysa dati, lalo na't nalalapit na ang paghahanda para sa digmaan, sabi ni Ghislaine. Sa pagbanggit ng salitang digmaan, dumilim ang mukha ni Claude, dahil laging nakatuon ang isipan ng ating bida sa salitang digmaan, bagay na kahit ipinaalam ito ni Ghislaine sa kanila, may kung ano parent sa kanyang isipan na may halong pagtataka.
Abangan! Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-like o mag-comment. Maraming salamat.